Pagkatapos ng Sims Construction Trading, sinampahan na rin ng Bureau of Internal Revenue ang nag-iisang may-ari ng Wawaw Builders ng multi-million tax evasion complaint kaugnay ng umano'y ghost project sa Bulacan. Halos 50 milyong pisong buwis ang hinahabol ng Tax Bureau dahil umano sa tax deficiency ng may-ari mula sa unang quarter at ikalang quarter ng taong 2024. Si Margot Gonzalez sa report. Naghain ng mahigit 50 million tax evasion complaints sa Department of Justice o DOJ ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa may-ari ng Wawaw Builders kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Malolos City, Bulacan. May kontrata umano ang Wawaw Builders para sa pagtatayo ng riverbank protection structure sa barangay Kaingin na nagkakahalaga ng 77.20 million pesos at nakasingil ito ng 72 million pesos. Pero base sa pag-iimbestiga ng Tax Bureau, ghost lang pala ang idineklarang 100% completed project. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, ang idineklara nitong deduction at operation cost sa kanyang election returns para sa isang ghost project ay sapat ng basehan para sampahan siya ng reklamo. He was given a contract to do a flood control project, a river infrastructure protection in Bulacan in 2024. He received the money, but no flood control project was actually made. So it's a ghost project. And then when he filed his returns, he declared costs for the alleged construction of the project. But since wala naman pong proyektong ginawa, so yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating cost, are fictitious, inexistent. Matatandang bago ang may-ari ng Wawaw Builders, una nang sinampahan ng BIR ng milyong-milyong halaga ng tax evasion ang mga diskaya at ang Sims Construction Trading na pagmamay-ari ni Sally Santos. Pero hanggang ngayon, wala pang isinasampang kaso ang DOJ sa korte. Wala pa po, ongoing pa po ang preliminary investigation. Sila naman ho ang magdidetermine kung may probable cause to file the information. Tiniyak naman ng BIR na maging ang mga senador at kongresistang idinadawit sa flood control scandal ay hindi lusot at maging sila ay kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Tax Bureau para sa posibleng pagsasampa ng mga reklamo. Lahat po ng personalities na involved, ongoing po ang investigation namin. We just have to make sure na maliwanag ang batayan natin pag nag-file tayo ng kaso. Sa ngayon ay nasa 13 tax evasion complaint na ang naisampa ng BIR kaugnay ng mga maanumalyang proyekto sa flood control na may tinatayang 8.92 bilyong pisong tax deficiency. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.